As promised po, tapos na po tayo sa aklat po ng mga gawa. Kaya buksan niyo po yung mga Bibles niyo sa aklat po ng unang Korinto. First Corinthians chapter 1. First Corinthians 1, verse 1. Paul, called by the will of God to be an apostle of Christ Jesus, and our brother Sosthenes, to the church of God that is in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, called to be saints, together with all those who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ, both their Lord and ours. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay muling lumalapit sa inyo. Hiling namin ang gabay. Mag-aaral po kami ulit na isa pang libro ninyo na pinasulat, pinalathala upang kami mismo ay matuto din kung paano po natuto yung mga naunang mananampalataya sa amin. Nawa ang pagbabago na kanilang naranasan at nangyari sa kanila, mangyari din sa amin, o sana mahigitan pa namin ang pagbabago. Tulungan po ang inyong abang lingkod sa amin pong pagbubukas ng pag-aaral ng aklat ng unang Korinto. May speak to us through Him. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Iniiwasan ko ang aklat ng Korinto dahil sa dami niyang aralin. Mas madaling mag-aral ng mga doktrina kasi mas familiar ang pag-aaral. Kahit po pag meron pong nagba-Bible study sa inyo, usang tinatalakay po sa inyo is doctrines. Who is God? Who is Jesus Christ? What is sin? What is faith? And what is repentance? Lahat po yun mga doktrina. Kaya kapag kami nagturo sa inyo, ang tinatalakay ay pagbabago ng buhay, nawawala kayo ng landas pagka ganon. Kaya yung mga doktrina, familiar po tayo. Whether it's correct or wrong na naituro sa atin, we battle with that. Ngayon pag-usapan na natin ng Korinto, wala na po akong magawa but to do it and to aralin at pasukin po yung aklat na ayaw kong pag-usapan sa dami-dami kasi niyang mga issues. Kakaiba siya sa mga sulat ni Paul. Pag nagsusulat si Paul, what he do is doctrines and then application sa dulo. Ang Romans 1 to 11 ay yung mga doktrina. Pagdating nyo ng 12 is the application of pagsasabuhay ng doktrina ng chapter 1 to 11. Pagdating nyo ng 12, it will be an application. Ganon din po yung Efeso. That is Ephesians 1 to 3 and then 4 will be the application or how to walk godly. Ang Korinto ay kakaiba. At marami pong tinalakay na mga issues si Apostol Pablo. Ngayon, pag-usapan na po natin hintay nyo yung title. It's 1 Corinthians. Okay. Ito muna po. 1 Corinthians, selected scriptures muna po tayo. Pag-usapan natin ang kanyang background, its background, and its main idea. Its background, point 1. Point 2 is its main idea. Hindi pa po ko tatalakay ng line for line. Sa next Sunday ko po pag-uusapan ang verse 1. Okay, sa ngayon, we'll be jumping
At bibigyan ko lang po kayo ng idea kung ano po yung papasukin natin at pag-aaralan. Ano ba yung background ng aklat po ng Korinto? Maganda bago tayo pumasok sa libro, ano yung mayroon? Bakit ba nandyan ang aklat na yan? Para maintindihan po natin, ang lugar po ng Korinto, siyempre, nasa Greece. Titingnan nyo naman yung mapa nyo, no? Okay. Pagka may mapa po kayo sa likod, makikita nyo yung Greece. Tapos, nandun sa bandang babang gitna, yung lugar po ng Korinto. Pag hindi nyo po mahanap, gulo-gulo nyo na lang, mahanap nyo rin sa gulo-gulo yan kung nasaan ang Corinth. And magbibigay po sila ng maraming idea sa inyo about the place. Nung unang panahon, siyempre mga 2,000 years ago, and even before the birth of Christ, na-establish na po ang lugar po ng Corinth. Isa siyang commercial center sa Greece. Pag commercial center, ito yung lugar na maraming negosyo, maraming kalakalan. Kapag kayo ay nasa Pangasinan, yun ang tanong ko kay Sister Girlie kahapon. Sabi ko, bakit ang Dagupan, ganito lang siya kaliit? Pero ba't siya mayaman? Pag sinabi niyo sa akin, Pastor, kasi maraming bangus, magagalit ang taga-Binmaley sa inyo. Marami din sila. Pag sinabi yung, Pastor, talagang marami, magagalit din ang taga-Bolinao. Marami din sila. Ang Cebu ay sikat sa danggit. Alam niyo ba na mas maraming danggit sa Pangasinan kesa sa Cebu? Nandun sa Bolinao. Pero bakit talaga yung Dagupan? Masyadong advanced. Ganun po yung idea ng commercial center. Maraming, alam niyo yun, kung ang Dagupan ay pababa, kasi lumulubog lagi pag umuulan, ang Corinth nakataas. Yan po. Hindi naman kasing taas ng Baguio. It's about 2,000 feet lang yata yung taas po niya. Pero ganun po yung idea niya. Maraming pumupunta at maraming nakikipagkalakalan. Ibig sabihin, pagka ganun, halo-halo po yung mga tao at maraming mga tao doon. At isa siya sa, mas malaki siya sa Athens. Ang populasyon, mga kapatid, sa kanilang panahon, ay meron na silang 400,000 na tao. Ang mga Tarem, parang 100 pa lang yata na populasyon. I-times 4 nyo na lang po yun, malapit-lapit na doon. Ganun po karaming tao, no, sa Corinth. Tapos, isa siya sa ika-4 na mayamang bayan o syudad sa sakop po ng Roma. By the way, wala po siya sa Roma, no, nasa Greece. Kaya lang, sakop siya ng Rome. Nasakop po yan ng mga Caesar, kaya under po sa kanila. Okay? And then, ang malupit sa lugar na to, mga kapatid, sikat sila sa athletics. Sa kanila ang Isthmian Game. Okay, yung sikat na marathon, deadly marathon, kung naususo na po yung mga full marathon natin, Boston Marathon, meron. Bago pa sila nagsimula, meron ng Isthmian Game. Meron silang sariling marathon. At dito rin sa mga komunidad na to, at malapit din sa kanila, mga kapatid, ginagawa ang Olympics noong unang panahon. Kaya yung area nila ay isa sa ginagamit para gawin po yung Olympics sa kanilang panahon. Siyempre ngayon, iba-iba na tayo ng lugar, kasi nag-develop yung mga tao ng kanilang iba't ibang mga ginagawa. Sikat din ang lugar na to, ang Corinto, kung saan sila ay nakakapag-train ng mga philosophers at mahilig talaga silang nagdikipagdebate. Kung bakit?
Okay? Sikat sa kanila si Apollos kasi si Apollos galing sa kanila mismo. Kaya si Apollo, magaling siya makipagdebate, magaling po yan makipag-discuss. Kaya pagka mayroong mga mayayabang, sinasabi nila, mas magaling si Apollos kesa kay Apostol Pablo sa debate. Totoo po yun. Hindi po yung itatanggi ni Paul. Pag nag-uusap, kausap niyo si Paul, di ba, pag namatay tayo, makakausap na rin. Pag kinakausap siya, magaling si Apollo na orator. Ang sasabihin niya sa'yo, yes. Hindi na sasabihin, mas magaling ako dyan. Hindi yung makikipag-debate siya na mas magaling ako dyan kasi apostle ako. Hindi niya gagamitin yon. Alam niyo bakit? Talagang debatista to. Magaling. Talagang palaban siya kapag pinag-uusapan ang mga maraming issues. Kasi train siya sa Corinth. Meron silang area na lugar, pinatag nila yon, parang part ng mountain, pinatag nila yon. Sa laki ng ginawa nila, kasya ang buong community. Na 400,000 na tao kasya doon. Tapos makikinig lang sila ng debate. Ganun ka, alam mo yun, yung sa atin makikinig tayo ng singing contest. Sila hindi, debate ang pinapanood. No, iba talaga sila. Yun po yung, huwag kayong magtaka, when we dive in sa aklat, ganun yung kakaharapin natin. Meron tayong kakaharaping ganong mga issues. Ang malupit sa kanila, mga kapatid, sentro sila ng Diyos-Diyosang si Athena. At si Athena ay the goddess of wisdom. No wonder, talagang yung patalinuhan ay parte ng kanilang mga buhay. At ang Diyos daw na to, para sa kanila, si Athena, siya yung goddess of arts and craft. Ayan ang ibig sabihin, hindi lang ito matatalino mga kapatid na may sa mga ideya ng mga debate, yung mga tao din, dahil yun ang kanilang Diyosan at ginagaya, magagaling din sila sa arts. Ang isa pang malungkot na bahagi ng kanilang community, sa kanila, Diyos-Diyosan, isa sa mga Diyos-Diyosan nila ay si Aphrodite. Si Aphrodite. Si Aphrodite ang goddess of love. Ano ngayon, pastor? Meron pa pong goddess, isa, si Venus, hindi sa kanila. Si Aphrodite po yun sa kanila. Anong meron dito? Ang mahirap, ang pangit doon sa community, mga kapatid, merong mga nagbebenta ng aliw at yung mismong temple na to, doon sila nagkakaroon ng sexual intercourse. A form of worship ang tawag. Ibig sabihin, merong mga lalaki, binebenta yung katawan, yung babae, binebenta yung katawan for makikipag-sex sila sa bawat isa tapos sa ibang tao. Tapos, yun na yung tinatawag nilang pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Sama, di ba? No wonder, kakaharapin po natin yan. Ipagyayabang nila na yung sa isang bahay, yung anak na inasawa niya yung asawa ng tatay, ganun po ka-wicked yung community. At sa aklat din ng Korinto, babanggitin ang homosexuality ay kasalanan at hindi dapat. Hindi lang ito, pastor, nauso na yung LGBTQIA. Matagal na po yan. Panahon pa lang ni Lot, kitang-kita naman natin yung issue. Tapos panahon ni Apostol Pablo, babanggitin mismo, homosexuality. Kasi meron mga lalaki na sumasamba kay Aphrodite na nakikipag-sex sa lalaki as form of their worship. Ito yung background ng mga members ng church. Okay, may imagine natin. Pastor, ganyan yung mga miyembro ng church. Yes. Mayabang, sumasamba sa Diyos-Diyosan, at merong galing sa komunidad ng homosexuals o LGBTQ at magkakasama yun.
Okay, isipin mo, Pastor, ang pangit ng church. Yes. So, ganun yung community niya. Yes. Anong kagandahan nun? Ang mga taong yun ay niligtas ng Diyos. Binayaran sila sa krus ng Panginoong Jesucristo nung siya ay naipako sa krus. Ganun man kasama yung mga tao, God paid for them. Binayaran sila ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Nagbago sila, Pastor. Yan yung problema ng Corinth. Yung character nila na yon, dala-dala sa church. Ngayon itutuwid po yun ni Apostol Pablo. Ngayon, yun po yung idea nito. Pagtunghay natin, yun ang ating pag-uusapan. At alis muna tayo sandali. Parang wala yata akong ginawa sa Korinto. No? Alis tayo sandali. Pumunta lang tayo mga kapatid sa Acts. Doon natin makikita yung kwento nito. Sa Acts 18, sa missionary journey ni Apostle Paul, the second missionary journey, yun yung maganda dahil nakapag-run through tayo ng Acts. Then there are portion ng mga letters na natutunghayan po natin sila. Doon pala yun, parang ganun. Verse 1. After this, Paul left Athens and went to Corinth. Kakatabi, Athens yan eh. And he found a Jew named Aquila, a native of Pontus, recently come from Italy with his wife, Priscilla. Because Claudius had commanded all the Jews to leave Rome, and he went to see them. And because he was of the same trade, he stayed with them and worked, for they were tent makers by trade. Ito yung punta niya sa Corinth. Ito dito pa nauso yung tent making. Nagkita sila ni Aquila at ni Priscilla, mag-asawa yung dalawa. And then si Paul ay sumama sa kanila, parehas silang mga Hudyo. At parehas silang may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Nagtrabaho siya kasama nila. In verse 4, and he reasoned in the synagogue every Sabbath and tried to persuade Jews and Greeks. Ito po yung scenario nito. In verse 5, when Silas and Timothy arrived from Macedonia, Paul was occupied with the word, testifying to the Jews that the Christ was Jesus. And when they opposed and reviled him, he shook out his garments and said to them, "Your blood be on your own heads. I am innocent. From now on, I will go to the Gentiles." Mga kapatid, yung pagpagpag na naman nabasa na naman natin, uulitin natin yung pagpagpag. Ito ay pagsasabi ni Apostol Pablo sa kanila, wala na akong responsibilidad sa inyo dahil ayaw niyong makinig sa akin, hindi na kayo ang aabutin ko ng mabuting balita. I'll go to the Gentiles. Sa Corinth po yun. Malinaw. Sa Corinth. Not to all. Familiar naman tayo. Napunta siya ng Rome. Anong unang target? Jew. Kung galit na siya sa mga Hudyo at wala nang kaligtasan yung lahat ng mga Hudyo, hindi na dapat siya mangangaral sa mga mga Hudyo. But ang first target niya ulagi, hanggang sa dulo ng Acts is Jew pa rin. Sa Corinth lang po yun. No? Yung mga Korinto rito na mga Hudyo, kakaiba ang kanilang mga ugali. pero, hindi lang po pag sinabi ni Paul, Pastor, wala na bang naligtas na mga Hudyo sa Corinth? We'll go on in the story. Verse 7. Laktawan po natin yung ibang kwenta. And he left there and went to the house of a man named Titius Justus, a worshiper of God. His house was next door to the synagogue.
May pinuntahan siyang bahay, bahay ni Titius, katabi ng synagogue. Ang ganda, ano? Verse 8, Crispus, a ruler of the synagogue, believed in the Lord together with his entire household, and many of the Corinthians hearing Paul believed and were baptized. Tingnan po natin yung istorya. Merong naligtas nung tumira si Paul sa tabi ng synagogue, may naligtas. Doon sa verse 6, pinagpagan niya sila ng alikabok o ng kanang ng paa. Pagdating nyo doon sa verse 8, yung Crispus na born again. Sabi niya, a ruler of the synagogue. Ibig sabihin, ruler of the synagogue, Hudyo to. Tama no? Tingnan nyo si Paul. Pinagpagan niyang paa, tapos ang unang-una niyang convert, Hudyo. Malinaw po yung istorya. Kaya pagka meron kayo, baka makarinig kayo ng kwento, Pastor, pinagpagan ng paa. Nung una po akong umattend sa Bible Believers Baptist Tabernacle, hindi ko kasi makalimutan, na yung pagpagpag ng paa. Pag-uwi ko sa bahay, pilit kong hinanap yung pagpagpagpag ng paa. Di ko kasi maintindihan, ano yung pagpag ng paa. Hindi pa ako Christian. I just simply attended the church. Then, sabi nung pastor, yung pastor kasi may nakaaway. Hindi po si Pastor Lito. Yung pastor may nakaaway. Ang sabi nung pastor, papagpagan kita ng paa. Sabi, para hindi ka na maligtas. Hindi po siya, di ba? Malinaw yung istorya, Kapo yung may gumagamit na papagpagan ng paa para hindi na maligtas yung tao. Hindi naman ganun ang sinabi ni Apostol Pablo pala. Ang sabihin, wala na akong responsibilidad sa'yo. Hindi na siya maliligtas. Ito, pinagpagan niya pa yung mga Hudyo. Ang unang-unang maliligtas, si Crispus, leader ng mga Hudyo. Tama, no? Tapos, marami, yung buong pamilya ng mga Hudyo din, yung pamilya niya, siyempre, Hudyo din, Hudyo siya. Hindi lang siya simply Hudyo, a ruler of the synagogue. Hudyo yan. Yung buong pamilya niya naligtas. Kung isa lang ang anak nila, at least 3 Hudyo ang naligtas. Kung isa lang yung anak niya, yung asawa niya, yung isang anak niya. Tapos marami daw mga taga-Korinto ang naligtas din. Ngayon, ito po yung simbahan na nabuo sa panahon ng pangangaral ni Paul. Ituloy na rin natin yung istorya. Verse 9, And the Lord said to Paul on one night in a vision, Do not be afraid, but go on speaking, and do not be silent, for I am with you, and no one will attack you to harm you, for I have many in this city who are my people. Sana ganito, Alam niyo yun? Alam niyo, pinagkaiba. Ang Diyos, dahil apostle si Paul, yung message direct. Huwag kang titigil, marami akong tao dyan. Kamatakot, di ka masasaktan. Okay? Sana, ganun din yung sa atin. Pero, we're called to preach. Whether alam natin kung may tao ang Diyos o wala, our responsibility is to preach and teach. Verse 11, And he stayed 1 year and 6 months, teaching the word of God among them. Matagal din pala siya, Ephesians 2 years siya nagturo for mga estudyante niya sa isang school. Ito, 1 year and a half. Matagal din pala to. Hindi itong nangaral siya, nasave si Crispus and the family at yung ibang mga taga-Corinth, tapos lumayas na siya. No, he stayed 1 year and a half. Matagal po yun para gawin niya to. Kung tinuturuan niya sila araw-araw, karami siyang matutunan yung mga tao. Okay, verse 12. But when Gallio was proconsul of Achaia, the Jews made a united attack on Paul and brought him before the tribunal, saying, This man is persuading people to worship God contrary to the law. But when Paul was about to open his mouth, Gallio said to the Jews,
If it were a matter of wrongdoing or vicious crime, O Jews, I would have reason to accept your complaint. But since it is a matter of questions about words and names and your own law, see to it yourselves. I refuse to be a judge of these things. And he drove them from the tribunal, and they all seized Sosthenes, the ruler of the synagogue, and beat him in front of the tribunal. But Gallio paid no attention to any of these. Yun po yung senaryo natin. Tatandaan nyo rin si Sosthenes. Baka mabasa natin si Sosthenes sa Korinto. Okay? Nakikita nyo mga kapatid, ito po yung background nito. Mukhang yung grupo ng mga mananampalataya sa Corinth ay mix ng Hudyo at ng taga-Korinto. Jew and Gentile magkasama. Parang Ephesian Church. Jew and Gentile din ay magkasama. Bakit balikan nyo na po yung Korinto. Habang nililipat nyo sa aklat po ng Korinto sasalita lang ako. Anong effect Pastor, anong effect niyan? Yung issue ng Jew and Gentile magkasama. Ang aklat po ng Efeso nakaranas ng disunity because of that. Okay, Jew and Gentile, kapag binabasa niyo po ang aklat ng Efeso, it's about the unity or disunity of the believers in Ephesians. Anong problema nila? Ayaw tanggapin ng mga Hudyo yung mga Gentiles na magkasama sa simbahan. Kaya meron din mga taong ganyan sa Pilipinas. Ayaw nilang tanggapin yung ibang community na sumali sa church nila. Kaya merong isang simbahan, tatlo na yung simbahan na nabanggit sa akin na meron silang hindi magandang attitude. Pagka Pilipino, sa Pilipinas po to Pilipinas. Pagka Pilipino magiging member sa church, hindi nila tatanggapin. Pagka Pilipino ka, halimbawa, may bio, karaniwan may school po yun. May school sila, teacher ka sa school, pure Pilipino ka, Tapos, teacher ka ng school nila, na born again ka, mag-a-apply ka sa church nila as member, hindi ka tatanggapin. Pero habang hindi ka naboborn again, pwede kang umattend muna doon sa church. Magsa-Sunday service sila, mag-a-attend ka doon. Pag na-born again ka, you're out. Di ba? Ang saya, no? Napikon kayo. Anong logic na meron sila? Ito yung sabi nung chismosong gala. Sabi ko, bakit? Magugulo daw yung Pilipino, ayaw nilang maging membro yung mga Pilipino. Gawin kaya natin? Huwag natin gawin. Mali po yun. Tanong niyo na lang sa akin mamaya anong mga church. Huwag niyo rin tatanong yung pangalan. Alam ko kasi mga pangalan. Sa Bacolod, ito yung Chinese church. Itong kunwari lang, ito yung building ng Chinese church. Nung dumami na yung mga Pilipinong nababorn again at gusto mag-member ng church, pinagtayo sila ng sariling simbahan doon sa kabilang bakod. J. Banger. Doon lang, sa gilid. Magkatabi yung church, muntik nang magkapareho yung pangalan. Ang nagmamanage din yung simbahan dito, tapos minamanage yun sa kabila. Doon sa kabila, puro Pilipino. Kakatawa, nakakainis, or ganun yung system nila Sabi ko, dumaan kasi yung taxi. Pagkatabi yung church, yun o. Tapos tumawa yung kasama namin. Alam mo, pastor, sino nagtayo dyan? Yung malaking church na yan, siya nagtayo dyan sa Balit. Siya nagtayo. Oo, sabi. Ayaw nila kasi membro yung Pilipino. Yan, pinatayo sila dyan. Sabi. Magkatabi, hindi ko lang napansin kung may pader yung dalawa, kasi nga,
Hindi ko napansin yung pader. Basta dalawa sila, I think hindi rin parehas kasi yung pangalan. No? Magkatabi lang yung church. Church building. Kahit sa panahon ni Paul, issue din po yun. Parang hindi naman sa Corinth. Sa Ephesian Church, issue po yun. Sa Corinth, parang hindi naman. Pero ito yung difficulty na meron. Pasukin na po natin yung pinakapunto ng Efeso. Anong main idea? Dapat ang ginagamit ko melodic line, ano? Pero maganda yung main idea. Anong merong ideya dito? Bakit ito sinulat? Merong gustong i-address at ayusin si Paul na mga issue. One, in chapter 1, yung unity ng church. Kung yung mga mananampalatayang iba, ayaw nila yung mga Pilipino maging part ng church, itatayuan sila ng simbahan. Sa Corinth, hindi naman ganun ang issue. Ang issue ng Corinth, mayayabang sila. Ako ay kay Paul. Ang galing, mas magaling yung isa. Sabi na, ako kay Apollos. Debater yon. Kaya lang, mas magaling pa yung isa. Sabi na, ako mas tinitindigan ko ang doktrina ni Pedro. Pero meron pang mas magaling. Sabi na, I for Christ. Talo na yung lahat. Period. Gulo, di ba? Kung gano'n yung church ninyo, pag nangaral yung pastor, kanino turo yan? Kay Paul? Kay Pedro? Kay Apollos? At kaya pakikinggan lang nila kung sino yung gusto nila. Alam niyo sa mga merong mga churches na ang gusto lang nilang naririnig is the pastor or the main pastor. Pag nawala yung main pastor, may umaalis. Totoo yan? Yes. Hindi po to biro. Meron mga churches, sabi ng pastor, pastor, na nangyari sa church niyo? Nung namatay yung tatay ko, sabi niya, we have to select pastor. Sino yung papalit? Ikaw ang pinalit. Oo, sabi niya. Pero hindi ako basta pumalit. Meron kaming submission na mga papers na ipapasa. Hindi resume, sabi niya. Meron kaming sasagutan, mga doctrinal cases ng church, o mga doctrines, sasagutan namin yon. Then ipapasa. And then may interview. Yun lang, napili ako, sabi niya. Pero mas magaling yung isa. Yung isa hindi napili, hindi siya nagsabit ng paper. Kaya usap lang, dalawa lang yung pag-uusapang applicant, tapos tinake up yung mga papers, lamang yung isa. Kaya lang nung botohan, sino yung kukunin, siniraan nung hindi nag-file ng papers, yung magaling. Natalo sa boto. Kaya yung anak ng pastor, siya yung naupo. Magaling po yan, magaling. Magaling din po siya. Na hindi lang sabi na hindi ko lang siya kasing galing. By the way, ang nagsimula ng church nila, si John Piper. Kung familiar po kayo kay John Piper. Si John Piper daw ay pumupunta sa Pilipinas noon para turuan yung kanilang denomination. Ganun po yung church nila. Sana all. Wala tayong Piper. Pepper lang ang marami sa atin. Tapos, yung ibang naniniwala doon sa nanira dito, umalis. Yung pastor na ito na magaling din, umalis na rin sa church. Sa sama ng loob niya, bumalik siya sa Amerika. Mga Pinoy po ito, walang Amerikano rito, mga Pinoy. Kaya may mga tendency gano'n, hinahanap nila yung taste ng preachers. Sana hindi naman dito, pero wala naman tayong karanasan dito. Pagka yung main preacher nawawala yung mga members. Tapos pagka yung paborito nilang preacher darating, may mga ganon. Sana wala naman po dito yun. Wala tayong ganon. Kakunti na nga natin, gaganon pa tayo. Talaga na malaki na yung problema natin masyado. Nung nasa DGBC ako, meron po akong pag ako magpipreach, a-attend yun. Ganun, galing. Pag sinabi nila, darating si Bobot ng ganitong Sunday, magsisimba ka ba?
Sasabihin niya sa'yo, sa kanila magsisimba ako. Matanda po yun kasi gusto niya pure Tagalog kaya atin. Hindi dahil magaling ako kasi pure Tagalog lang. Kasi di naman ako marunong mag-English. O atin po yun. Yun lang naman po yung gusto sa akin. No? Hindi dahil mas magaling ako kay Pastor dito. But there are people sometimes na merong gano'n na nangyayari. Ito po yung Corinthian Church. Ay, maintindihan natin. Basta magulo siya. Opo, yun po yung tatalakayan natin sa mga darating mga Sundays. Isa pa, meron silang issue about servanthood. Paglilingkod. May, kahit hindi nyo po isulat, we will dive down when we move on po. May issue sila about sexual morality. Bakit? Ayan nga, yung background nila mga kapatid, nung bago sila na born again, ang kanilang Diyos-Diyosan ay si Aphrodite. Yung una, mayayabang sila kasi ang, alam niyo yun, ang kanilang Diyos-Diyosan ay si Athena kasi patalinuhan sila. Yung iba naman, ang isa pang issue nila, maliban sa mayabang sila, meron pa silang issue na sila ay may problema sa sexual immorality. Dito lumabas yung anak, inasawa niya yung asawa ng nanay niya, hindi niya tatay niya, hindi niya po nanay yan, mother-in-law. Dinil po yun ni Paul. Tapos, may issue sila about marriage. Dito po lumabas yung issue ng may divorce, yung yung single, wag na sanang mag-asawa, sabi niya. Pero dahil sa sexual issue, mag-asawa kayo. Sa atin, kahit wala naman tayo mga sexual issue, mag-asawa naman kayo, please. Hindi naman namin kayo binabawalan. Hindi pinag-usapan dito young people, ha? Graduate college muna. Graduate college. Graduate muna kayong college. Yung mga issue nila, paano po yung na-divorce? Paano kung di-divorce ako ng asawa ko, ayaw kong tanggapin? Kasi Christian na ako. Paul did that. Tinake up po yung mga bagay na gano'n. Then may issue din sila about liberty. And then may issue sila about men and women in the church. And then yung, alam niyo, yung about issue na submission, dito po lalabas yung issue ng belo-belo. Hindi po sabon. Alam niyo pa ba yung belo? Yung mas younger sa mga madam. Yung inilalagay ng matatanda. Baka may belo po yung matatanda, makidala po kayo minsan, may model ko lang. Baka hindi nila alam yung belo, no? Yung parang lalagyan ng plato tapos inilalagay dito, no? Ng matatanda. Tama ba? Magagalit sila sa akin. Yung parang placemat na nakalagay sa ulo. But mas maganda po yun sa kanya. Kung meron po kayo, please lend me naman para may pakita ko lang po yung bell. Pero hindi po ko yung maglalagay. Ipalalagay natin sa babae para mas maganda yung itsura. Okay? And then, may issue sila ng Lord's Supper. Sa Lord's Supper, nagbabaon sila. Di ba? Ang ganda. Alam niyo yung beauty ng Lord's Supper. Pagkatapos nilang mag-Lord's Supper, what they do is they do the dinner. Yung alak sa Lord's Supper nila, maramihan. Kasi Lord's Supper natin, ganito yung alak, Sa kanila yung Lord's Supper nila yung wine, baso talaga. Marami. Tatanong sa akin, Pastor, gagawin po natin yun. Hindi. Gagaya tayo. Di natin kamahal-mahal nun. Tapos nalasing kayo lahat. Maraming nalasing, maraming namatay. Sige po, gagawin natin. Pag nag-Lord's Supper tayo, maramihan. Pag nalasing kayo at namatay kayo on that day, wag nyo kami sisisihin. Ay, mga loved ones yun na palang magagalit. Maraming namatay, sabi ni Paul. Bakit maraming namatay? Kasi nagwalwal kayo, sabi niya. Kung pag-usapan po natin yung slang word po nun, nagwalwal sila nung Lord's Supper. Tapos, ito yung maganda. Dahil kanya-kanyang baon, siyempre merong mahihirap, walang baon. Nagmukbang yung mayayaman. Yung mayayaman, kinain lahat yung baon. Halimbawa, nagbaon siya ng isang crispy pata. Siya lang kumain. Wala palang crispy pata doon. Yung baon niya, siya lang kumain, buong pamilya niya. Tapos yung iba, nakakita na kayong ganito, habang kumakain ka may nakatingin sa'yo. Tapos,
Habang nilalasap mo yung fried chicken, nakatingin siya sa'yo at wala siyang pagkain. Ganun po yung nangyari sa Corinthian Church. Baka pala, basta biro ba yan? Hindi serious yun eh. Kumakain ka ng halimbawa kumakain siya ng lamb, tapos yung kailan niya kaya isi-share yung isang paa sa akin? Alam mo yung ganun kahirap? Kanya-kanyang baon, kanya-kanyang mukbang, kanya-kanya silang kain. Tapos yung iba, gutom na gutom. Kasi mahirap nga sila. Hindi naman po lahat ng tao sa church may kaya. Kaya nga, pag meron tayong fellowship dito, what we have is, yung may kaya magdadala. Yung walang baon, hindi pwede, wag naman kayong uuwi. We bought some for you. Paghahati-hatian natin yung pagkain. Ganun po yung idea dapat. Hindi po yung wala kami baon, uuwi na lang kami. Ugaling Korinto po yun. Hindi naman kayo pinapauwi ng may baon, di ba? O kapag kami nagpa-uwi po sa inyo, ma-review natin. Ganun po yun. Intindihan nyo? Pagka uwi na lang ako, wala akong baon kasi, ugaling Korinto yun. Yung iba naman, umuwi kayo kasi wala kayong baon, kami lang ang meron, kaming may baon, kami lang kakain. Ugaling Korinto rin yun. Di natin ginagawa dapat sa church. Kaya galit na galit si Paul, kaya maraming namatay sa inyo. Sabi na, ginutom niyo yung mga kapatid nyo, kinain niyo yung mga pagkain nyo, di kayo nag-share, kaya namatay yung iba sa inyo. O, pag di po kayo nag-share ng pagkain sa fellowship, baka mamatay din kayo. Yan na naman ang problema natin sa church. Mauubos na tayo pagka ganun. So, ganun kalala yun. Yun po yung chapter 11 ng 1 Corinthians. O, naintindihan po natin. And then yung iba, spiritual gifts. Ako, mas mataas ang gifts ko. Ang gift ko kasi ako ay teacher. Sabi ng iba, kapag hindi ako naglinis. O, kaya payabangan nila, spiritual tongues ay mataas. Yung ibang ministry, hindi na nila binibigyang pansin. Spiritual gifts po yan. And then may issue sila about resurrection. And then may issue din sila about stewardship. Ito po yung kakaharapin natin ngayon usapin. Yan po yung pastor. Are we part with that? Bakit ito applied sa church? Hindi dahil kanya-kanya tayong kain, Hindi po kanya-kanya tayong kain. Ang nakakatawa po dito, mula dumating po ako rito sa mga tarim. Yung pagkain dito pinagdadamutan. Pag marami, walang tira. Pagka konti, wala rin tira. But everybody could eat, kahit konti lang. Alam niyo po yun? Tuwan-tuwa ako, sabi ko, pagka marami yung pansit, tsaka spaghetti, ubos din. Pagka konti, ubos din. Pero kumain naman kami lahat. Alam niyo po yun? We share. Sana po huwag kayong magbabago, maging Korinto na kanya-kanyang mukbang. Mamaya kayo magmukbang. Pero itira nyo yung iba, baka mamatay naman kayo. Alam niyo yun? Minsan biro-biro siya, pero totoo kasi nangyari sa Corinth, may namatay dahil kinain niya yung sarili ng baon lang. Hindi siya nag-share. O kaya mag-share po kayo. Pag kanya-kanyang baon, you share. Kaya mga kapatid, so pwede ba siyang ma-apply sa atin? Hindi naman tayo ganong kagulo. Tingnan niyo po yung verse 2 ng chapter 1. By the way, si Sosthenes nasa verse 1. Yung Sosthenes na nabasa natin kanina. Diyan po yung pangalan niya. Verse 2. To the church of God that is in Corinth. Specific Corinth. To those sanctified in Christ Jesus. Masasamang ugali. Binanal ng Diyos. Wow. Called to be saints. Agoy, ang tawag sa kanila, mga santo. Together with all those who are in every place, o ibang lugar. Call upon the name of the Lord Jesus Christ, both their Lord and ours. Tayo ba ay tinatawag natin ng Panginoong Jesucristo na ating Panginoon at Kristo? Yes. Pwede rin pala sa atin ang librong ito. Can we apply it? Mukhang may apply natin. Kung pastority tayo ganun ka-negatibo, and then we'll do the positive. We'll strengthen what our strength. Kung anong kalakasan na meron tayo, palalakasin po natin siya. Okay?
O, yung may baon, dagdagan pa yung baon. Para yung walang baon, may makain. Gano'n lang naman yung idea po nun. Then let's go to the last. Chapter 16. Ang sinusulatan ay mga saints sanctified. Tapos may pinapagawa sa kanila. Verse 16. Verse 12, sorry po. Final instructions po yan sa English Standard Version. Now concerning our brother Apollos, I strongly urge him to visit you with the other brothers. Isipin niyo yung ni Paul, no? Pinapupunta ko si Apollos sa inyo. Pinipilit kong pumunta. Ganun po sila nag-aaway. Napansin niyo ba? Napansin niyo ba? But it was not at all his will to come now. He will come when he has opportunity. Okay, di siya available. Pagka available na siya, darating siya sa inyo. Ito po yung habilin ni Apostle Pablo. Be watchful. Stand firm in the faith. Act like men. Be strong. All that you do, be done in love. Verse 15. Now I urge you, brothers, you know that the house of Stephanas were the first converts in Achaia, and that they were devoted themselves to the service of the saints. Be subject to such as these, and to every fellow worker and laborer. Mga kapatid, ito yung huling habilin ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. By the way, ang 1 Corinthians ay ikalawang letter na po ni Paul sa kanila. It is not the first letter. Pangalawang sulat niya po ito. Ang first letter niya ay sinabi niya sa 1 Corinthians 5 verse 9. I wrote, sabi niya. May isinulat na po siya. Pastor, hindi siya nasama sa sa canon. Hindi po niloob ng Diyos na maisali yon. Baka nawala. Hindi natin alam bakit hindi po siya naisali. Kaya pag tinatanong tayo, meron bang pastor na isulat ang mga apostoles na hindi na ilagay sa Bible as part of it? Yes. Halimbawa po yun, yung unang-unang sulat niya sa Korinto, hindi po yun naisali. Baka hindi na po mahanap. Okay? Hindi na nakuha nung nag-collect ng mga church fathers. Okay? Kaya ito po yung lumabas na 1 Corinthians. Kung tutuusin natin at nahanap po yun, this should be 2 Corinthians. Pero hindi na po nahanap. Kaya hindi po siya naisali. Ano yung habilin niya? Sa lahat ng problema ng mga taga-Korinto, ang habilin ni Apostol Pablo, dapat sila daw ay mapagbantay, manindigan sa pananampalataya, maging matatag kamukha ng isang lalaki, at magpasakop sa mga namumuno, nangunguna sa kanilang simbahan na sa mga naglilingkod dito, at gawin nila ang lahat ng ito na mayroong pag-ibig. Kaya yung pinakapunto natin, ang mga santo ay kailangan mapagbantay, manindigan sa pananampalataya at gumawa katulad ng isang lalaki na may katatagan na nagpapasakop sa kanyang mga leaders at gagawin niya to na mayroong pag-ibig. Saints must be watchful, stand firm, act like men, strong, subject with leaders, and do it with love. Ito po yung main idea ng 1 Corinthians. Ang kanyang melodic line, palitan niyo po yung saints ng we. Ulitin ko po main idea. Ito po yung kanyang main idea. Pag di ko inulit, alam ko magagalit kayo sa akin. Saints must be watchful, stand firm, act like men, strong, subject with leaders, and do it with love.
Saints must be watchful, stand firm, act like men, strong, subject with leaders, and do it with love. Kapag kukunin niyo po ang melodic line, it simply change yung saints ng we. We must be watchful, stand firm, act like men, strong, subject with leaders, and will do it with love. Kaya mga kapatid, ito yung pupuntuhin natin as we move on. Ang mga aralin ba ng mga tinatalakay ni Apostol Pablo na mga problema sa Korinto ay sasakay sa lahat ng ito? Yes. Kaya meron siyang chapter, love lang ang topic. Love lang. Meron siyang subject na kailangan silang maging mapagbantay, baka maging mayabang sila. Okay? Kaya yun po yung ating pag-uusapan. I hope you're excited to dive in sa 1 Corinthians. Habang ako ay half-hearted, gustong gawin lahat ito, sana makasama po ko kayo sa pag-aaral ng unang Korinto. I encourage everyone to read the book. Kung may time po kayo, kung wala po kayong time, pilitin nyo maghanap ng time para mabasa nyo po yung unang Korinto. Para habang inaaral po natin, mas madali po siyang mag-work po sa inyong kaisipan at kaindihin sa inyong mga puso. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat. Kahit na ang maraming issue ang Corinthian Church, minahal nyo to, binayaran ng aming Panginoong Jesucristo. Kahit maraming kagulubihanan sa kanilang kalagitnaan, minahal nyo sila at pilit na itinuwid at itinutuwid. Ganyan din po kami. Siguro hindi namin sila ganun kagulo, but we have our own struggle. Nawa maituwid ang aming mga struggles na to na hindi ayon sa inyong katotohanan at kami makalakad ng may kabanalan kung paano ninais po ninyo na maglakad kami na ayon sa wangis ng aming Panginoong Jesucristo. Patuloy kami tulungan o aming Diyos sa aming pong pag-aaral ng mga katotohanan po ninyo. Hiling at dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.